Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, isa na namang viral na kumakalat po sa TikTok. Ang isa na naman pong lola na umaangal dahil sesto lang daw. Kaya lang, ano tayo, no? Ibang klase talaga mga Pilipino. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po, pumalag po si Anyo dito po sa sinabi po ng China na kinakailangan magpaalam muna yung Pilipinas, no? Pero alam niyo po, tahimik pa rin yung ating presidente, no? Wala talagang, hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw yung direksyon natin dyan sa West Philippine Sea. Pag-uusapan din, ano pa bang pag-uusapan natin? Yan, basta yung mga kinalaman po sa ayuda, yung reaction po ng ah, mga supporter po ni Pangulong Marcos dito sa mga pagbanat natin sa ayuda. At iba pang balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan kagad natin, no? Ito po, yung viral na lola, no? Yan. Matapos po nag-viral si Buntis na tumanggap na ng 10,000 na tinanggap, tapos na pornada pa dahil 10,000 naging 1,500. Ito naman po si Lola. Ayan po. Bumiyahe po siya galing po ng doon sa bigayan ng ayuda sa Tagum City. Chapi ka, Sir Badong, good PM. Chapi ba? Pakiano nga po. O si... Ito, ano lang po. Kasi hindi, nakalimutan ko na tong yung setup nito. May dalawa akong pinagpipilian. Pag Chapi po to, may setup po rito na babaguhin lang tayo. O, nang i-istorbo lang si Vincent. Pakiano po, kung Chapi talaga o totoo. Hindi po yung okay naman, yung kinakailangan okay na okay. Signal niya lang. Hindi, yung maganda ba, solid ba? Kasi maganda po tong ating ano eh. Yun. Okay naman pala. Diri? Alas 3 po kolin sa ayan. Diri sang kadlawon? Oo, kay sining aga pa daw. O ano nakuha mo aw? Siso. Oh. Nagrabali, baka dito. Ate, klaro, hindi na kumliwat. Di na ka maliwat na? Hindi. Hindi na? Mayo pa sa Sino nga mo tawahan mo aw? Si Marcos? Duterte. Ay, ano oras ka? Okay, napakinggan niyo po. Kahit po Bisaya, hindi natin alam eh. Kahit po Bisaya, naunawaan ko eh, no? Alas 3 pa raw siya, naroon 13 hours na naghintay. At ang nakuha po ni Lola, ni Nanay, ay sesto. Pero imbis po na magalit, alam niyo mga Pilipino, minsan ano eh, minsan instead na magalit, no? Dinadaan na lang sa kasiyahan eh. Kasi Ilongga, kaya hindi galit, no? Sesto lang daw po yung natanggap. 13 hours na naghintay ng ayuda, sesto lang daw po yung natanggap. Alam po ninyo, ito medyo dinadaan natin sa tawa, tsaka nakakatawa po talaga. Meron pang ano yan eh, hanggang bumabayan si nanay. Talagang alam niyo yun yung minsan masayahin Ay, ano oras ka? masayahin lang talaga yung mga Pilipino, di ba? Pero kung tutusin po, grabe po yan, no? Buntis, 10,000 naging 1,500, tapos ngayon naman, Lola, 13 hours na naghintay sa ayuda, sesto lang daw.
Ako, in fairness, hindi po ako naniniwala na dumayo ron si Martin Romualdez. Sa Tagum daw yan. Sa Tagum yan. Na dumayo si Martin Romualdez kasama si PBBM. Ewan ko kung kasama si PBBM sa Tagum, ha. Tapos sesto lang kanilang pinamimigay. Di ba? Hindi po ako naniniwala. Meron pong nangatkong niya. Meron pong kumatkong. Ang problema kasi yung pagtugon natin eh. Bakit po ang lalakas ng loob ng mga terador na tirahin yung mga ano? Bakit po napakalalakas ng loob ng mga tao na tirahin yung mga no? Walang kaparusahan sa mga taong ganyan. Wala pa tayong nababalitaan eh, no? Kahit na anong akusasyon, natatandaan ko si Pangulong Duterte, yun lang po naalala ko, yung isa. Si ano lang, yung kapatid nila Tulfo. May issue lang ha, hindi, wala pa napapatunayan, hindi pa napag-uusapan. Resign agad. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi tin-tolerate. Pero eto, nakakailan na tayo, viral. Panay viral po to, sesto. Pwedeng hindi po nila alam. Pero, imposible pong walang maliban na lang kung bawal silang sabihan ng mga viral na ganito. Imposible kasi. No? Kung yung mga nagba-viral na ganyan, hindi nakakarating sa mga sa mga kinauukulan sa Pangulo kay Speaker, wala talaga. Kaya lang very obvious na may siguro nagsimula yung mga mangangatkong na yan. Oy, KPL. Nagsimula yung mga nangangatkong na yan, mga ano lang, barya-barya lang, no? Kung 5,000 siguro, mangangatkong yan ng 500, 4-5 ibibigay. Wala namang ano sa kanila, wala namang walang balik. Puta, lakayan na natin. Yung 10,000, gawin na nating 8,500. 1,500 na lang ibigay natin. Puta, kay Lola, sesto na lang. Alam niyo, ang kakapal ng mukha. Makakapal po ang mukha ng mga terador sa gobyerno ngayon. No? Ibang klase na po. Yan yung napapansin ko, no? Wala na pong hiya. Ang lalakas pa ng mga yan na magbintang. Kung sino po yung mga terador, sila pa yung mga malalakas magbintang. Sa mga Duterte. Kaya dito, usapan na, pakapala na po ngayon eh. Mas makapal ang pagmumukha mo. Diyan ba sa, paki-correct lang po, diyan ba sa Tagum yung maraming full force yung mga congressman? Ha? O si Sir Coop, narito rin. Diyan ba sa Tagum yun? Lang nga po, yung nag-full force yung mga congressman na napakarami. Hindi kaya o nagkataon lang? Kasi before yan, wala naman tayo nababalitaan na kinakatkong. Magbagong buhay na kayo, ayuda na lang eh. Speaking of ayuda, no? Sa Tagum. Oo nga, sa Tagum. Sa Tagum ba? Hindi kaya may kaugnayan kung bakit sesto nila natanggap na. Ayaw ko naman bigyan ng malisya, no? Pero kung kailan dumami yung mga congressman, tsaka sesto lang nakarating kay Lola. Bato-bato sa langit. Hindi, wala naman siguro. Wala naman sigurong kinalaman yung pagdami ng congressman dyan. Kayo naman, no? Ha? Wala naman sigurong kinalaman. Ako naniniwala, walang kinalaman yung mga congressman dyan. Sa sesto na lang nakarating. Kaya lang yung timing. Kaya, eto pa isa. Ano yung aksyon? Imposible naman wala nagparating kay presidente na yung buntis
Ha? Imposible namang wala nagparating kay Martin na yung buntis nakupitan ng 8.5. Mahirap po yan. Mahirap mamihasa. No? Okay, yan. Yan ang reaction natin eh. Unti-unti na ba tayo nagiging ayuda nation? Di ba inaatake natin? Ano ba namang gobyerno to? Panay ayuda. Alam nyo, pumalag din naman yung mga supporter ni PBBM in fairness. Binigyan din naman nila tayo ng magandang pagdidiskusyonan. No? Alam nyo, sumasagot din talaga sila eh. Eto po, sumagot po yung isa eh. Iyak. Alam mo lagi sa kanila, yung iyak na naman ng rito. Iyak na naman. Bago tayo pumunta riyan sa sagot ng mga supporter. Social media. Ang di umano'y balita. Ito, di umano'y balita. Hindi, ito meron talaga to sa TikTok din to eh. Ito ang request ni Pampilo Lacson. Nasabi lang natin, di naman tayo supporter nito. Pero maganda po to eh. Alam niyo po kung ganito po ang pag-iisip ng mga tao. Sana may gumawa ng batas na bawal magbigay ng ayudang opisyal sa gobyerno dahil nagagamit ito para lang sa pampolitiko. Pulutin po natin, wag na po natin yung kung sino nagsalita. Pulutin po natin yung maganda yung pagkakasabi rito ni Lacson eh. Never ko po iboboto to, lalo na kung hindi siya kasama sa lineup, no? Ako kasi magsosolid eh. Tayo, no? Sana magsolid tayo sa in-endorse lang ni Tatay Digong. Okay. Sabi ni Lacson, sana may gumawa ng batas na bawal magbigay ng ayuda ang opisyal sa gobyerno dahil nagagamit ito para lang sa pampolitiko. Ikulong panghabang buhay sa Muntinlupa kung sino man ang gumawa nito. Iyan. Yan po ay isang quotation na nagmumula dito kay Pampilo Lacson. Tama po yun kasi hindi po trabaho yan. No? Hindi po trabaho na mambabatas. Mambabatas po yan, mga senador at congressman. Hindi po nyo trabaho yan. DSWD po yan. Mantakin po ninyo gaano kayo katagal doon. No? Gaano yung nilagay nyo ron. Ang dami na sana nagawa ng Pangulo. Kaysa namimigay, hindi ko again, wala po akong intention. Kaya lang, lalo na po si Martin Romualdez, lahat po ng bigayan ng ayuda naroon. Bakit? Requirement po ba yun na ang House Speaker ay naroon sa bigayan ng ayuda? Kailan pa po? Kasama po ba yan sa mga job description? Na pag may mamimigay ng ayuda, dapat naroon yung House Speaker? Ano po yan, no? Hindi ko po kayang yung magiging normal na po ba to sa mga susunod na panahon? Ito na ba ang bago natin ngayon? Okay. Ang tanong nila, bakit nyo naman minamasama yung pag-ayuda? Ito, sabi ni Lala. Laging matake ito si Lala eh. Mga DDS, basa daw. Ito po, sinabi rito sa isang PNA. 4.47 billion ayuda distributed to 4.4 million in NCR. Ito po ay nung panahon ni Pangulong Duterte. April 17, 2021. Ito pa isa headline. Philippine Star. Duterte increases ayuda for poor household from 200 to 500. Magbasa daw yung mga DDS. Minamasama daw natin yung pamimigay ng ayuda ng gobyernong ito samantalang si Duterte ay namigay din ng ayuda nung siya ay presidente. Correct po, correct. Diba? Ano po pagkakaiba? Ang pagkakatanda ko, yung pangalan na ayuda, panahon po ng pandemya yan. Una nating na-encounter. So, valid po ba yun? Panahon ng pandemya? Very valid po yun. Valid yun kasi
Walang hanap buhay ang tao, no? Hindi nakakapaghanap buhay, kaya dapat bigyan ng ayuda. Anong inaangal nitong tao na to? Kung nagbigay ng ayuda, lalo na nung pandemya. Di ba? Ayan, maangal po masyado ngayon si Ontiveros. Napaalala lang ni Manong J. Sonsa. Pinapaalala lang po natin sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po yung mga nakatanggap ng ayuda nung panahon ng pandemya. Marami po yun. Okay. Ito pong si Ontiveros, na puna ng puna. Siya lang po ang kaisa-isa na bot, no? Yung Bayanihan 1 tsaka Bayanihan 2. Ayaw niya pong pirmahan. Isa lang po ibig sabihin yan, no? Panay atake lang po si Ontiveros, pero sa kapakanan ng mamamayan, ayaw niya. Ayaw niya kayong bigyan ng ayuda. Yan ba yung presidente na pinopromote ni Abe? Abe, yan ba presidente mo? Ha? Ayaw magbigay ng ayuda? Okay. Badong, hindi mo naman pala minamasama. Bakit mo inatake? Hindi po masama mag-ayuda. Kasi tulong po yan sa mamamayan. Ang masama, kung wala kang ibang proyekto, kundi magbigay ng ayuda. Yun po ang problema. No? Hindi po mismo yung pagbibigay ng ayuda. Masama po bang magbigay si President Duterte ng ayuda? Gayong meron naman siyang build. May war on drugs, may NTF-ELCAC. Ha? Ang dami niya pong proyekto, nakapag-attract po siya. Meron siya, ang pinakamaganda po. Magkaugnay po yan, yung build. Matagal ko na po sinasabi to eh. Siyempre, wala naniniwala sa inyo. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, matagal ko na po sinasabi to, na yung friends told enemies to none ni Pangulong Duterte, yan po yung nagbigay daan sa build at pagpasok ng mga foreign investment. Matagal ko nang sinasabi, panahon pa po ni Duterte yan. Ang sinasabi ko, hindi tsamba tong build. Lalo na yung build. Nag-ugat to sa friends told enemies to none. Nagbukas tayo eh. 'Di ba? Nagbukas tayo sa mga posibleng kaibigan. At natuwa yung China, natuwa yung ibang bansa. Ngayon, nung pinasukan tayo ng China ng puhunan, syempre, hindi papayag yung US at yung mga kaalyado niya. Yun yung discarding Duterte. Pinapaliwanag ko sa inyo yung kahusayan ng discarding Duterte nung pampanahon ni Duterte. Yung hindi pa natin siya namimiss, nasa gitna ng panunungkulan. Sabi ko, ang galing nitong mamang to. Napakahenyo. Yung pag-o-open up niya ng Pilipinas sa mga non-traditional na kaibigan natin tulad ng Russia, China, at iba pang bansa na hindi natin dating kaibigan. Dahil US lang ang kaibigan natin before eh. Di ba? Nag-open up yun para bumaha dito ng puhunan. Kaya may build. Magkakaugnay po yan. Isa lang po yung binago ni PBBM. Akala niyo po ba yung build better more? Hindi po yan nakabase sa tsamba lang yan yung pagpapanukala na build better more, yung 1 million pa bahay, akala nyo ba kinuha lang yan sa hangin? Hindi po. Nakabatay yan sa pumapasok na foreign investment nung panahon ni Digong. Ni Tatay Digong. So kung panahon ni Tatay Digong, ganito ang pumapasok na investment, instead na mga kalsada tulay, gagawin ko yung 1 million pa bahay. Hindi po yan dahil sa nag-isip lang si BBM. May batayan po yan. Yun yung mga pumapasok sa atin na investment. No?
i-convert lang 1 million pabahay a year. Pero dahil binago mo yung friends to all, enemies to none, ang laki po ng epekto nun. O, kala nyo wala lang, kala nyo sinabi lang ayaw na namin ng build. Hindi po. Wala pong presidente na ayaw na magkaroon ng mga malalaking infrastructure. Lahat po pangarap yan. Akala nyo ba, no? Si President Marcos, tatay, at saka si Duterte lang po nakaisip ng mga infrastructure. Gusto yan ng lahat ng presidente. Sino tatanggi dyan? Kaya lang sila lang yung may kakayahang mag-isip. O yan, sinasama ko yung tatay. Totoo naman. Sila lang yung may kakayahang mag-isip. No? Anong gagawin natin? Ano po ang pagkakapareho nila? Pareho sila nag-open up ng mga non-traditional na kaibigan. Tuwan-tuwa yung China noon, nakipagkaibigan si Marcos sa kanila. Tatay, yung tatay na Marcos, Ang point ko lang, no? Hindi po ito natsambahan ni Duterte. Kung dati, sanay na tayo na ginagamit tayo ng malalaking bansa para sa kanilang kapakanan, may isang leader tayo, naging leader, na dinadayok-yok na ngayon ng mga kasalukuyang namumuno. No? May isa tayong leader na siya naman yun ang gamit sa mga mayayamang bansa. Instead na tayo yung laging ginagamit, no? Si Duterte naman yun ang gamit sa mga mayayamang bansa. For the first time, nagkaroon tayo niyan. At talagang masasabi ko, may pagmamalaki ko, yung 20 years, nire-recognize ko maraming infrastructure ng panahon ni tatay ni Pangulong Marcos. Pero yung mahigit 20 years niya, dinaig ng 6 years ni Duterte. Ganun po kagaling. Kaya nga sinasabi natin yung kayang ipagmalaki ngayon ni PBBM, yan yung mga proyektong tinuloy niya galing kay Duterte. Imagine, kung tinutuo mo yung sinabi mong itutuloy mo, ang unlad na siguro ng Pilipinas ngayon. Ang unlad na ng Pilipinas. Hindi po yan sinambahan ni Duterte. By design yan. Papaunlad na tayo by design. Kaya nga, gigil na gigil siya. Gusto niyang yung anak niya. Di ba? Bakit niya? Lahat po yan nakadesign para si Sara Duterte. Patakbuhin niyang presidente. Bakit si Bato nag-file ng for presidency? At sa announcement pa lang ni Senator Bato noon, kaya ako nag-file. Kung sakali, si BP Sara ay gustong tumakbo bilang president, willing kong ibigay itong slot. Talagang ganun. Talagang ganun. May mga tao na hindi kaya yung maisip, yung para sa bayan. No? Kaya ganyan. Nauwi lang sa ayuda. Hindi po namin tinututulan yung mamigay ng ayuda. Bakit mo tututulan kung sobrang hirap pa sa mahirap? Dapat talagang dapat talaga. Pero kung ito na yung main na program mo, mamigay ng ayuda, mahirap po yan. Una, lahat ng binibigyan mo ng ayuda, hindi po yan nagbabayad ng tax. Dahil binibigyan mo na nga ng ayuda Ano pang tax makukuha mo dyan? Diba? Dapat yung pansamantala at nagkikreate to. Kita niyo yung unang konsepto ng ayuda. Hindi po si Duterte to Pero na-appreciate ni Duterte. Alam niyo ba yung 4Ps? Kung ano po ang meaning ng 4Ps? Ang binibigyan po niyan, hanggat ikaw ay nagtatrabaho, hanggat may anak kang mahirap ka, may anak ka na nag-aaral, hanggat nag-aaral yung anak mo. Ganda nung konsepto ng 4Ps, kaya tinuloy ni Duterte. Ganun sana, no? Regardless, kahit sino po nagpasimula niyan, kung maganda, dapat tinuloy.
Tignan niyo yung konsepto ng purpose. Habang pinag-aaral mo anak mo, may purpose ka. Pero once na hindi na nag-aaral yan, wala ka ng purpose. Yan po nilulutas namin nun eh. Nag-create po ako ng programa dyan kasi may mga sutil talagang bata eh. Nabibisto tuloy yung mga... Binigyan namin ng pagkakataon yung mga purpose na pa-drop out na. Para kasi mawawala ng silbi, magiging tambay rin sila. Sayang lang. Di ba ang ganda ng konsepto? Pag nakagraduate itong mga bata na to, mas malaki na yung chance nila na umangat na yung kabuhayan. Hindi pang habang buhay. Yung ayuda na yung kahit na mahaba, excuse me po, kahit na mahaba po yun, no? Yung purpose na yun, maganda po yun. Kasi, pwersado kang pag-aralin yung anak mo. Dati, yung mga magulang, anak, huwag ka na mag-aral kasi wala tayong makain eh. Maghanap buhay ka na. Patay na. E binaon mo na sa hirap yung anak mo. Pero dahil may purpose, ikaw pa ngayon. Anak, hindi ka ba papasok? Putya, pag na-drop ka, sayang yung purpose natin. Kukumbinsin mo yung anak mo na pumasok. Nakikiusap yung mga magulang, purpose lang po kami. Huwag niyo naman po i-drop yung anak ko. Yun. Ganun ng pag-ayuda, may direksyon, merong katapusan. Pag nakagraduate ka na, yung mga anak mo, tigil ka na dyan. Sa iba naman mapupunta yung purpose. Yan po, ano po ending niyan ng pagbibigay ng ayuda? Yung ayuda ni Duterte, merong pandemic, walang trabaho. Walang trabaho eh. Paano kakain? Bigyan mo muna ng ayuda. Pero nagtapos yun, pagkatapos na may trabaho na, bukas na uli. Pagtrabahuin na yung mga tao. Mag-create na ng mga trabaho. Ganun dapat. Pansamantala. Ngayon, mukhang, putya, umaangal na nga yung mga mangingisda. Naalala niyo yun? Ang gusto po sana namin, makapangisda. Yung ayuda po, ilang araw lang po yan. Gusto namin maproteksyonan kami sa pangingisda namin. Dahil kay Pinoy, pinigilan na kami dyan. Kay Duterte po, kay Pangulong Duterte, nakapangisda kami. Ngayon, hindi na naman kami makapangisda ng maayos. Nabigyan na ba kayo ng ayuda? Hindi nakikinig sa hearing. Hindi nakikinig sa hearing. Kaya si Duterte po, kaya gano'n na lang po. Baka sabi, uto-uto ka ba dong? Bakit ang dami ng krimen na ginawa niyan? Bilib ka pa rin. Wala pong makakaulit nung ginawa niya. Magkakaugnay po yan. Kala niyo ba yung bil? Sinong presidenteng ayaw maraming napagawa? Lahat may gusto. Panahon nito nila, nung mga naunang presidente, alam niyo po, wala po nagpapautang sa atin. Cory, Ramos, etc. Kala nyo, kaya walang maipatayo noong panahon na yan. Hindi po dahil ayaw nila magpatayo ng mga Hindi po. Bumaha po rito. Gusto, magaling tong Duterte na to. Buhusan natin yan. Pautangin ka namin, paggawa mo yan. Invest tayo dyan kay Duterte, mahusay. May command. Akala nyo ba yung mga world leaders? Ito sasabihin ko sa inyo. Karamihan po ng mga bansa sa mayayamang bansa, mga bansang mananakop. Tandaan nyo po yan. Sabihin nyo po sa akin yung mayayamang bansa, panay mga mananakop po yan. Siyempre, hindi nila sasabihin niya na kinakantsawan tayo pero sa isip-isip nila, putya, hindi nyo nga mapagtanggol yung bansa nyo.
Kinakailangan nyo nga kami para pagtanggol yan, tapos ang tatapang nyo. Di ba? Hindi po yan bilib sa mga tinitira ka na, tapos bombahin nyo pa kami. Wala po silang bilib doon. Dahil panay mananakop yan. UK po siya. Kalahati ng mundo kanila nung araw. Spain, Russia, United States, France. Lahat po yan mga mananakop. Japan. Sino ba mga hindi mananakop dyan? Kaya akala nyo na sumisimpatya yan sa mga ano, sa mga iba pa rin yung tingin nila sa mga katulad natin na sinasakop lang ng kung sino-sino. Eto, katulad nito. Sinabihan tayo ng China, magpaalam lang kayo. Siyempre, masakit yun, no? Siyempre, papalagsilaan nyo. Ang tagal eh. Kailan pa sinabi ng China yan? Ang tagal na. Wala pong binibigay na direksyon yung ating Pangulo. Mapipilitan to. Mapipilitan sila anyo na hindi kami papayag. Ano kayong China kayo? Ano yan? Amin yan eh. Dapat kayong siyempre, ganun yun. Tapos papakita sila. Alam nyo, itong ano na to, itong gobyerno natin, battle of propaganda lang ang lahat eh. Maglalabas ng survey, ayon sa survey, 91% ng mga Pilipino ayaw sa ginagawa ng China. Dapat tinanong nyo rin. Gusto ba ng Pilipino? Iba po kasi yung ayaw natin sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Iba rin po yung gusto ba natin makipagdigmaan sa China. Wala lang akong pera eh para kumuha ng mga magpa-survey dito sa mga Okta search sa mga SWS at saka dyan sa, sa Pulse Asia. Pero kung meron po akong pera, ako magpapasurvey, yun ay tatanong ko eh. Dalawa lang, sang-ayon ba kayo na makipag-dialogue na ang Pilipinas sa China? Sang-ayon ba kayo? Dalawa lang po kasi direksyon na, makipagmatigasan tayo or makipagkasundo. Hindi po yan kabawasan. Hindi po yan kabawasan. Kaya yun ang epekto eh. Nagtatanggal sila ng pera, unemployment natin tumataas, mahigit 2 milyon nung April. Padagdag ng padagdag yan nang nawawalan ng trabaho. Nagkikreate po ba ng job yan, yung mga ayuda natin ngayon? Wala. Sesto nga lang nabigay, di ba? Masayahin lang yung mga Pilipino eh. Dinaan na lang sa tawa. Kahit hindi ako marunong magbisaya, naunawaan ko yung sinabi. Sesto lang yung pinamigay sa kanila. Ulitin lang natin. Okay, balikan natin sa nangangantyaw. Si Duterte nga, sabi. Ay, diri. Alas 3 po kolin sa Ano? bayan. Diri sa kadlawon? Oo, kay siling aga pa daw. O, ano nakuha mo, aw? 6 oh. Nagrabali, baka dito. Ate, ay klaro, hindi na kumliwat. Di na ka maliwat na? Hindi. Hindi na? Ah? Mayo pa sa Sino nga butuhan mo, aw? Ah, Si Marcos? Duterte. Sarap ng mga Pilipino, no? Naloko na't lahat eh. Pinagtatawanan lang natin ang buhay. Kaya tayo survival. Kaya tayo survivor. Magliwat, di na siya babalik. Di ba? Pag may ganyan pa rin daw, hindi na siya babalik. Hindi po ako naniniwala na yan po ay sesto lang yung pinamigay talaga. Nakatkong po yan. Hindi rin po ako naniniwala na may kinalaman yung pagdagsa ng mga congressman dyan. Kaya sesto na lang. Yan na nga po yung 500 billion. Yan na po yun. Pinamimigay po nila ng pinamimigay na wala po tayong alam kung ano po talaga.
Kay Duterte po, ang linaw, may mga guidelines, di ba? Ayuda, sino makakatanggap? Sino ang hindi pwedeng tumanggap? Di ba? Lahat ng government employee. Bakit po hindi kami nakatanggap ng ayuda? Tuloy ang sweldo namin. Lahat tatanggap, di ba? Karamihan tumanggap. Magkano ang tatanggapin? Kung ikaw ay nasa highly urbanized city, kung ikaw ay nasa city, 8,000 ang matatanggap mo. Kung ikaw ay wala sa city, 6,000 ba? Malinaw. Sino mamimigay? Si Mayor o kaya DSWD. Ang linaw po dito sa pinamimigay. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung paano pinamimigay, magkano ba talaga. Yan na yun. Hindi natin talaga alam kung paano nila ginagastos. Yan na yun. Kaya talagang nakakapanggigil. Kaya sasabihin, si Duterte din namigay. Magkaiba po yung pinamigay ni Duterte. Malinaw ang mga guidelines ng pamimigay ng ayuda. Ito po, ang linaw na laging naroon si Martin. Huwag niyo sabihin hindi kayo nangangampanya. Kung totoong hindi kayo nangangampanya ng maaga, paminsan-minsan magpahinga si Martin sa pagbibigay ng ayuda. Wala ako natandaan na namigay ng ayuda na wala si Martin. Pero may epekto pa po ba yan sa kandidatura ni Martin? Meron naman. 0.7 na raw ngayon. 0.7. Hindi pa rin naka 1 point. Ayan po ang balik sa kanila niyan. Diba? Hindi nyo na muli. Never again to this family. No? Ngayon, pagka umulit pa kayo, pag umulit pa tayo sa pamilya na yan, talagang ganun. Mahal na, gustong-gusto natin na, ano tawag doon, masohista tayo. Okay. Ngayon naman po ay buksan na natin ang ating mga programa sa inyong mga katanungan, sa inyong mga reaksyon, at higit sa lahat, sa inyong mga pakape. Pwede na po kayo magpakape. Ang linaw na